Una sa lahat, bakit cleaning services ang naisip mong negosyo? Kasi ang dami-dami naman pwedeng business. Usually, pinakamadali, food, di ba? Na negosyo. Pero bakit cleaning services? Sa tingin mo, gaano ka-in-demand ba ito? Actually, it was born out of a realization lang. There's this one night na nagtatrabaho ako sa bahay. Tapos paglingon ko sa kwarto ko, Ang ang gulo. gulo. Tinan mo? Ang gulo. At ang naisip ko talaga, nakakatamad linisin. Oh. So pagbalik ko, sabi ko, ganda siguro magtayo ng cleaning services. So yun, after 3 days, tinayo ko na siya, ready to serve na kami sa mga clients. Ganun lang siya kabilis. Ganun lang? Oh, ganun kabilis. 3 days. Kasi sobrang excited ko na, I'm sure hindi lang ako nakaka-experience nito. Actually, marami din. When was that time? Kailan yun? 2022, little after pandemic. Okay. Little after pandemic. At saka medyo nag-uusbungan na rin nun yung mga cleaning services. Before pa kami pumasok, hindi ko nga alam na libo-libo na kami. Marami na, oo. Sobrang dami. So yun. Hindi ba parang ano sa iyo yun? Parang syempre challenging na, ang dami na. Bakit ito rin? Hindi. Tiningnan ko siya as something na meron akong problema, kaya kong isolve. Paano ka nagsimula? Well, mas gawin natin parang mas detalyado. Gaano kalaki o ano ang mga dapat puhunanin mo dito sa ganitong klaseng negosyo, Sir Abu? Actually, iba-iba kung magkano mo gusto siyang puhunanan. Pero sa amin kasi very humble yung start. 5,000 lang. Totoo ba yan? Hindi ako nag-exaggerate. Kabisado ko pa rin kung saan napunta yung 5,000 na yun. O sige, saan? Yung 2,000 na yun, sa basahan, sa spray, sa cleaning chemicals, at saka sa brush. Yun lang. Tapos yung 3,000 na titira, social media ads. Okay. Pero syempre, yung pambayad mo sa mga tao. Meron na, kasi pag nagbayad yung client... Ay, okay. Doon papasok. Oo. Ang galing, ha? Oo. Pwede nga, no? Kumbaga na, kasi inisip natin kagad, hindi. Maraming ano dyan. Syempre, pampasahod, yung mga other factors pa na dapat mo isaalang-alang. Pero naisip mo na nga rin na yung ibabayad ng client, doon na papasok yung mga... Doon na mag-start yun. Oo. Iikot na. Oo, magro-roll kumbaga. 5,000 pesos. Yes. Viral kasi yung kwento na to, mga kapatid, no, Sir Abu, na yun nga, yung kwento mo na umabot ng milyon. Sana all. Diba? Dahil lang sa paglilinis, paano nangyari yun? Can you tell us, baka, yun nga, baka ma-inspire ang ating mga kababayan? Katulad sabi ko kanina, bago pa kami pumasok sa industry na to, hindi ko alam na sobrang dami na. So tinatanong kami, ano ba yung edge nyo? Ano ba unique sa inyo? Nung una sabi ko lang parang affordable kami or quality yung service namin. Ulit lang yun. But as time goes by and as we gain more experience, doon ko na-realize na ang pinagkaiba namin sa iba, we clean it like it's our own. Oh, So, okay. Oo nga, no? di ba? Tapos, Kasi yun syempre na. pag sa'yo, ay, hindi pwede na. Yes, correct, syempre. Tsaka service industry yan. Heavily relying kami sa customer satisfaction. So with that being said, yung mga clients na rin namin yung nagre-recommend sa amin sa kung saan-saan, kung kani-kanino. Tapos yun, umabot na siya ng ganun. Lumaki na siya. Kumbaga, ang tanong dito, ano ba yung mga nililinisan ninyo? Kasi baka nakikinig sila. Ano ba yung mga pwedeng makater ng ganyan klaseng cleaning services? Kasi when I scroll your Facebook page, talagang mga sofa, may mga ganong klaseng nililinis. Ano ba? Ano ba mga klaseng cleaning Actually, kami services? sa buong Metro Manila at ang in-offer namin, deep cleaning ng home, commercial space, mattress, sofa, carpet, so on and so forth. Yeah. Oh, okay. So, paano yung range naman ng mga prices dyan? Prices, we start at 450 450? pesos. Anong kasama doon? Ano nililisin doon? Yung sofa. Isang Okay. one-seater sofa. And then, it can reach up to... Depende na. May mga umabot na kami ng buong building na. Wow! Oo. Okay to cleaning services Kung medyo talagang hindi na kaya ng oras, mga kapatid, no, na maglinis, yun na, ang sagot. Actually, ang dami mga OFWs, saka mga small businessmen na listeners and viewers nitong programang ito, nakikinig sa amin tuwing umaga. May i-recommenda mo rin ba sa kanila yung ganito klaseng negosyo? Actually, speaking of OFW in particular, okay lang? Go! Ano ba yun? Ang dami nagme-message na sa amin kung paano ba maipa-franchise tong Fairmount. Sabi nila kasi gusto namin mailagay yan sa provinces namin. Yun nga kasi especially if you're just catering sa Metro Manila. Yes. Parang opportunity sa kanila yun para to serve na rin yung province nila. Oh. Pero sa amin kasi nasa process pa lang kami ng pagde-develop ng pagpapa-franchise. And hopefully this year or next year mapa-franchise namin. To answer your question, kung in demand ba siya? Yes.
living proof na rin naman na kami na kahit sobrang dami na ng cleaning services, we still manage to... Meron pa rin pala, no? Oo. Akala ko kasi, syempre, sipin mo, ako na lang maglilinis. Babayaran ko pa yung ibang tao. Pero in demand pa rin pala talaga siya. Ako, Sermon, ganito. May mga priorities kasi noon na hindi na priorities ngayon. Kasama na dun yung cleaning. Kasi ang dami yung mga tao, ang unang sinasabi, wala silang time, tinatamad silang maglinis. So that's where we come in. Oo, no? You answer some problems, di ba? Yes, yes. Oo, yun yung solution na ginagawa natin. Pero, nung nagsisimula kayo, ano mga challenges lang? Well, it's just 2 years, no? Oo. Since you started. Market share. Kasi definitely, pagpasok mo dyan, dahu ka eh. Nobody ka. Bakit ka nila papansinin? Yun yung pinaka-challenge talaga namin. So, ginawa lang talaga namin, we clean it like it's our own. Sabi namin, pag naglinis tayo dyan, not for the sake of linis lang and kumita lang. No. Kailangan pagpasok mo dyan at masaya sila. Paglabas mo, masaya pa rin sila. Para every time na makikita nila yung bahay nila na malinis, tayo maiisip, then babalik at babalik na sila. Nice. May nagtatanong dito, may mga promo daw ba kayo? Meron. Meron Bakit po, promo mag-message tanong? lang po kayo. Mag-message lang po kayo sa Facebook namin and drop nyo lang po yung pangalan ni Sir Mon Gualvez. Aba? We'll give you big discounts. Aba, ako? Pangalan ko? Okay. Pero, nung nag-uumpisa kayo, ayan, syempre bukod sa market share, no? Kumbaga parang yun nga, yung ikaw na hindi pa masyadong kilala sa industry ng paglilinis or cleaning services, yung, kasi ang concern nila yung, yung security. Security, yeah. Oo. Paano naman na-assure daw yun? Nung una, ang dami talaga nagtatanong niya na parang papasok kayo sa bahay namin, tapos nakakalat kayo sa buong bahay namin. Paano namin malalaman kung may mawawala ba or masisira nyo ba? Nung una, ang sinasabi lang namin talaga is as much as possible, pag hindi kayo comfortable sa service namin, may mag-supervise. Kumbaga, per area lang. Pero as time goes by, nakita na rin naman nila na, Sir Mon, I kid you not, probably we're the #1 trusted cleaning services by mothers in Metro Manila. Mothers? Yeah, 99% ng clients namin, puro mothers. So imagine that. Ito siguro yung mga working moms, no? Siguro. Tsaka ito rin yung may mga mothers na may budget konti, tapos tinatamad maglinis. Tama. Yes. O at least talagang yung linis talagang kala mo parang ikaw din na naglinis. Oh, correct. Baka masigit pa. Masigit pa sa paglilinis, no? Gaano katagal yung paglilinis na yan, sir? Kung i-compare ko kasi yung cleaning services namin sa iba, yung sila parang parang 3 hours lang, 5 hours lang sila maglilinis. Sa amin iba, like I said, we clean it like it's our own hanggang matapos namin. Walang additional bayad at depende yan kung gaano kadumi or gaano kagulo yung bahay mo. For example, ganito na lang yung... Kung gaano kadumi. Parang pag pinakita. Pati nga na pag bahay ninyo, ay, parang isang buwan ho kailangan linisin yan. Meron kaming isang mansion na nilinisan. Wow, mansion na nilinisin. Talaga. Hindi na sasabihin ko sino. Oo. Inabot kami ng 1 linggo para lang linisin yung bahay. Kasi magulong. Talaga? Okay. So, depende talaga kung gaano Oo, depende lang din. Pero yun, may nagtatanong dito, may pest control din daw ba kayo o more of cleaning lang talaga? Cleaning lang po. Mukhang Ibang aspect na po yan. Iba na ang kontratahin nyo sa pest control. O ito, meron din daw bang linis ng sasakyan? Parang sa car wash na dapat kayo magpunta. Pero meron din daw ba kayo? Meron din. Yes, sir. Nililinis namin yung upuan ng sasakyan. More of carpet talaga. Carpet at saka mismong upuan ng sasakyan. Oo. Kasi syempre, kailan ba last time mo pina-vacuum ng deep cleaning yung sasakyan mo? Probably years. Or yung iba, nung binili pa So, dun kami. Ito, pinapakita natin. Ano itong mga klaseng mga cleaning na ginagawa nyo dyan? Ito sa mattress cleaning. Ito, grease trap cleaning. Sa mga condos to. Oo. Sa mga condominium to. Condominium din to. Yeah, may home cleaning, may grease trap cleaning. Hotel? Yes. Okay. Hotel, hospitals, mall. Halo-halo na, sir. Mga mattress. Kumbaga yung akala mo wala nang pag-asang luminis. Kaya pa pala. Ay, katulad dito. Oo. And office cleaning and disinfection kasama rin pala sa inyo. Yes. Pati restaurant. Pati gaano katagal ang pagpapa-reservation or para papa-schedule? I suggest dun sa mga gusto magpalinis sa amin, at least 1 week before the schedule. Kasi pag, kunyari, day before, fully book kami kadalasan Wow, galing naman. And how regular naman yung mga nagpapalinis? Monthly? Depende. May iba, may daily, may monthly.
May daily? Yung mga may budget talaga. Daming budget. Pero, sir, siguro doon tayo sa mas ma-inspire sana ang ating mga kababayan, Yes. di ba? In just a matter of 5,000 pesos, you can start this kind of business na, ito talagang lalago na di mo inaasahan. Ano ba dapat iniisip ng mga taong mayroong konting halaga na naitatabi na pwede nilang maging negosyo at magbago ng kanilang buhay? Ano bang mga pwede mo maipayo sa kanila dyan? Naiya ako magbigay ng advice kasi naman ako guru. Pero if I can share something from my own experience, huwag nyo na lang masyadong i-complicate yung mga bagay. Mag-focus lang kayo sa dalawa. Find a problem that you can solve and find people to pay you to solve that problem. Basically, parang cleaning. Meron kaming problema na kaya namin i-solve. Naghanap din kami ng mga taong willing magbayad para i-solve yung problem na yun. Oo nga, no? Find the problem. Sakto pala yung ginawa ko. Naghanap ako ng mga taong nagugutom. Kaya diba? nagtapsihan. Pero, tama, no? Make it simple. Yeah. Yun lang. Pero, yun nga, sa mga ganyang klase pag-business, ano rin kailangan din ng focus Kasama talaga yan. Pag nagnenegosyo ka, kailangan hardworking ka, tsaka disiplinado ka. Kasi yung negosyo, wala namang pakialam yan kung masaya ka, malungkot ka, may pera ka, wala ka. Basta pag kailangan ka ng negosyo mo, tumayo ka, show up. Oo. May nagtatanong, mga commercial establishments kung naglilinis. Opo, Yes. naglilinis sila. Yes. Ng mga commercial establishments, mga offices, restaurant, Mall, mall. hospital. Wow. Iba-iba na eh. Oo. Hindi lang basta mga sofa. Hindi lang. Oo. Ilan daw yung mga tao ninyo, sir? Dami na. Talaga? Kasi nga, lumago na. Lumago na siya. Babalikan ko lang mabilis na lang yung sa yun nga, sa pagnenegosyo, yung iba, pag nagkakaroon ng mga problema, na, ayoko na. Actually, ang dami niyan. Ang tawag dyan parang yung parang panghihinaan na lang ng loob kasi dahil walang kita. Ganito na lang, para somehow, di ko alam kung inspiring ba to. First 2 months namin, ang natalo naming pera is 170 to 180,000 in first 2 months. But, sa third month namin, nabawi na namin yun, kumita pa kami ng bulong ko na lang sa'yo. Wow, talaga? Yes. So, at first, you can start naman talaga a business as low as 5,000 pesos. Pero syempre, pag talagang kinarir mo na ito, lalabas ka na talaga ng pera. Pero yun nga, may times na hindi araw-araw Pasko. May mga Sabi setbacks. nga nila, may mga setbacks, may mga times na natalo ka rin talaga, wala pumapasok na customer or clients. Pero tuloy lang, siguro. First 8 days namin, wala kaming clients. Nakatunga nga lang yung mga tao namin sa barracks. Pero ano ka pa rin? Huwag ka lang susuko. Basta alam mo lang kung saan ka pupunta. Yan, tuloy lang. Yan. Kasabay 5,000. Pero baka 5,000 no 2022, baka... Ganun pa rin parang naman ganun yun. na rin yun Ganun pa rin yun. Oo. Magbabago na siguro, 2 piso. Akala ko matagal na itong negosyo, 2022 lang pala. No. Kaya kung ikukumpara sa 5,000, sabi ko baka no 2020, baka 2010, maliit, kumbaga yung 5,000, malaki na yun. Yeah. Diba? Ngayon, 2022, halos pareho lang. Ito may nagko-comment, kaya din bang linisan ng mga korap na politiko? Iba yun, ibang usapan yun. Ikaw, Robert, ha? May mga nagko-comment na dito. Sige, sir, baka may gusto ka daw batiin or i-shout out. Okay. Sino-sino? Gusto ko lang i-shoutout yung team ko sa Fairmount Cleaning Services. Guys, sobrang thank you. Sobrang proud ako sa inyo. Keep up the good work. Yan. At ano na lang po ang inyong mensahe sa mga, siguro mga gusto rin magnegosyo, gusto rin sumubok na magkaroon ng business on their own, no? Of their own. Ano ba may papayo mo na lang sa kanila? Parting words. Ganun na lang parang don't complicate things. Maghanap lang kayo ng problema kaya nyong isolve at hanap din kayo ng tao na willing magbayad to solve that problem. Yun lang. Huwag nyo na masyadong i-complicate. Sorry, sir, may mga nag-a-apply. Gusto nila mag-apply na lang daw. Actually, speaking of apply, I'm very proud to say na yung Fairmount Cleaning Service, yung mga team namin, mas mataas yung ina-earn nila kaysa sa mga usual na nag-work. Yung isa nakapagpatayo na ng bahay. Hindi sila minimum? Mas mataas. Obo naman. Henry Hasbin de Asis, mag-apply ka na. So, wala sa Iloilo daw siya Layo. Nasa Iloilo Pag may daw nag-franchise po doon sa lugar ninyo, I will let you know po. Sipag lang ang kailangan mo, no? Kikita ka talaga. Tsaka tips, ang daming mga clients. Thank you very much sa mga clients. Tip. Okay. Sir, okay yan, lalo na sa mga walang time maglinis, sabi ni Remedios Seminiano. Correct. Oo, yun talaga. Oo, yung mga hindi na kaya, dahil sa sobrang dami ng
oras sa trabaho at mga iba pang ginagawa or may mga negosyo lang, negosyo din siguro, di ba? Talaga nakukulangan na sila. Siguro, sir, please invite baka yung mga OFWs na mga yung bahay nila, nakatenga na lang ngayon. Baka gusto nila palinis or sino man dyan na may kakilala na nangangailangan ng ganyang serbisyo. Sige ho. Sa mga clients namin or would-be clients na naghahanap ng affordable and reliable cleaning services, try nyo po yung Fairmount Cleaning Services. I assure you, ma'am, we will clean it like it's our own. Clean it as our own, ha? Thank you. Thank you for your time, sir. Thank you for having me. Very proud. At least, parang kami nabuhayan ng loob na hindi pala sagabal, no? Kahit maliit lang yung puhunan. Oo, kaya-kaya pala. Maraming salamat. Yan po si Abu Husin, owner ng Fairmount Cleaning Services.